puno ng kahilingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang tumpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Perlas ng silangan, lupang hirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Great day everybody, welcome to Samba Pilipinas Online Station presents Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Kamusta po kayo mga Samba Pilipinas family and those people who are supporting us and just being with us every Friday evening from here, from the Philippines to your places all over the world. Kamusta po kayo mga kapamilya at mga lagi namin kasama every Friday. Isa na namang Friday ang ating kinakaharap ngayong gabing ito. At i-comment nyo na dyan sa inyong comment section ang ating mga pagbati sa bawat isa. And before we proceed with our, may effects pa yata ako Before we proceed with our program, ayan. Before we proceed with our program for tonight, sisigaw na tayo. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas!
Alright, bago ko po basahin ang mga comments ninyo, ay mag-hi na sa akin si Dad Elmer. Alright. Again, magandang gabi mga kasamba Pilipinas. Tayo ay nananatili na nakikibuno at nakikilaban. We are continuously contending for the call and destiny of our beloved nation. Tayo ay nagko-contribute sa pamagitan ng mga sandatang laan para sa ating bayan. Again, we wrestle not against flesh and blood, but against powers and principalities, rulers of darkness, and spiritual wickedness. And so therefore, we are using our God-given cutting-edge spiritual weapons indeed na meron ng ating bayang Pilipinas as we are called to be a true worshiping nation, ay ating ginagamit ang sandata na ito at maging alam natin na ang tunay na pagsamba ay pagmamanifesto ng buhay ni Kristo at we are offering our bodies and letting the Christ in us use our bodily forms. And so therefore, in whatever we do, it is the Lord Jesus Christ using our bodies. At alam natin, in true worship, things are being divinely done. Because in true worship, the life of God is physically present on earth through our bodies. Kaya naman may nangyayari at ang mga pangyayari ay mga amazing na mga bagay sapagkat it is not done using the arms of the flesh, but it is done through the workings and the movings of the Lord our God. Amen. Amen and amen. Alright. At ang mga kasama na natin ngayong gabi nito, isa-isahin natin sila dito sa akin comment section. Unang-una na dyan si Steph Joy at si Ate Maylene. Alright. From South Korea si Ate Maylene. Si Steph Joy ay nasa Cavite ngayon. Great day po Samba Pilipinas. Hello mga kasamba Pilipinas. Sabi ni Pastor Anay Malumag Pantay at ni Pastor Tay Alan Esponilla. Blessed day mga kasamba Pilipinas. Si Sandra Ray Domingo. Great day po Samba Pilipinas. Si Angeli Año Nuevo. Great day po mga kasamba. Missed you all po. Sabi ni Angeli. And one of our family members dyan sa Indang, Cavite. We missed our family in Indang. And of course, si Leonie Gula. Blessed day po Samba Pilipinas. Si Rafaela Joy Dampitan. Great day po Samba Pilipinas. At yan ang mga nag-comment sa atin so far pa. So tonight, of course, we are excited. Every night naman, every Friday night, excited tayo dito sa ating programa. At marami pa pala, no? Talagang maano yung comment section ko. Si Sandra Ray Domingo, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Tuning in from Indang, Cavite, sabi ni Pastor Ezekiel Nieto. Alright. Si Steph Joy, blessed day po Dad Bishop Elmer, Mami Malutay, Marcati Maya, Kuya Cody, and to all mga katipaneros. Si Tita Maris, great day po Samba Pilipinas. And si Romel Feleo, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. May nangyayari po, sabi ni Romel. At amen and amen po. Thank you po Lord, sabi ni Sandra. Amen and amen po, sabi ni Steph Joy. At so far pa yan ang ating mga nagko-comment. Alright. Mahabol si Isaiah Joshua Magpantay. Great day po Samba Pilipinas. Alright? Amen. Tayo ay excited sapagkat kapalapit ang ating family camp na ito ay gaganapin sa lugar ng Briso Hotel, Tagaytay. At excited tayo sapagkat napaganda ng ating venue sa, paganda ng ating venue this coming camp. At ito ay gagawin natin sa mahal na araw, April 3 to 5. Good Friday, Black Saturday, and of course, Resurrection Sunday. Alright. Ayan, ang ganda ng venue natin, anak. Oh. Yes, that's going to be in Silang, Cavite yan pa, pero ang pangalan ng hotel daw ay Brizo, Tagaytay. Ayan. Okay, ang ating theme for this camp, of course, is Holy Family of God. Ayan. So, we are excited for this camp, of course. Of At course. kita nyo naman, parang ano siya, no? Tawag doon, coats, yung ganong kulay. Ayan, ang ganda. Ang ganda, parang Thunderbird, no? Ay, parang Thunderbird, alright. So, we're excited for the camp. Kaya nga. At wala na siyang 1 month pa, yung camp na yan, but because today is already March 6. 6. So, wala nang 1 month yan, and Wala we nang are 1 month. excited. At Yes. tayo ay nagpe-prepare na para diyan, but before, after naman,
camp natin. Meron tayo isasagawang Occupy 6 at ito ay gaganapin sa lugar ng Bicol. Bicol, alright. Occupy 6. Yan naman pa ay April 23 and 24. So, of course, Occupy 6 Prayer Congress Bicol. Yan. So, of course, ang mga speakers natin dyan, ang ating mga patriarchs, Papa Ernie Abella and Daddy Solomon Ocampo. Yeah. And we're excited, mga Bicolan, diba ang tawag sa kanila, mga taga-Bicol. Save nyo na ang dates na yan. Ano lang naman po yan, 2 days. And we are going there. So, makita-kita po tayo dyan sa Bicol. At we're excited as well. So, April, medyo full pack tayo pa, magkasunod yan. So, we're excited to see Mayon. First time ko makikita ang Mayon volcano. Alright? Yan, medyo mahaba-habang biyahe. Pero of course ay papatuloy ang ating komunidad ng Bagong Bayan, Nation, the group of churches na ating kinabibilangan na nagko-contribute, nakikiambag at of course naniniwala sa panawagan meron tayo at of course ang Occupy 6, ang mga occupies natin sinasagawa at mga Siglo Pilipino events ay may kinalaman sa vision na meron tayo sa ating bayang Pilipinas, ang vision ng Siglo Pilipino. 100-year rise of our beloved nation into her glorious destiny. At lahat ng ating sinasagawa, meron tayong pambansang ayuno every day, every morning, na ito ay pambansang ayuno devotion at last 2 days ago ay ikaw ang nag-lead ng pambansang ayuno, anak. At maraming salamat of course sa mga tagapanguna nito na patuloy na nagpapagal at every 5 a.m. in the morning for almost 5 years now ay walang hinto ang ating contention, as we contend, pray, travail, and of course, believing and praying that the glorious destiny of our beloved nation is continuously being fulfilled all by the movings of the Lord our God. Kaya dito sa ating Samba Pilipinas online station, meron tayong initial na program na ating sinasagawa every week. Ang ating programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Amen and amen. At may mga bago tayong comments. Blessed day po, #Samba Pilipinas. Ganda ni Ate Mike ako, sabi ni Rafael Joy. At mapapansin ninyo, talaga meron tayong bagong kasama sa ating programa. Isang bagong gupit na drummer. Ayan, how to be you po, sabi ni Kezaya. Ate Mix, alright. Great day po, Samba Pilipinas, sabi ni Ate Tess Agliam. At ni Ate Tess Menorca, Happy Friday po, Samba Pilipinas. Okay? Meron tayong bagong kasamang member sa worship team. Isang bagong bata ang ating kasama. Bagong gupit at of course, ang bagong mga Pilipino ay patuloy na nagkakaroon ng imprenta. Alam natin, pag nagbago ang Pilipino, magbabago ang Pilipinas. Ako pa nagbago ang gupit. Ayan. So, mapapansin niyo hindi siya nagsombrero ngayon para ipalanda ka ng kanyang bagong hairdo. Alright. May bago po kayong member, sabi ni Joshua. Okay, let's sing our first song for tonight. A song that is part of Samba Pilipinas album. Abangan natin. Mga i-worship po kayo sa may mga alam ng awiting ito at sambahin natin Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Natin ang makapangyarihang sandata ng tunay na magsamba. Halay natin ang ating buhay upang ihayag ang tagumpay.
anak ang siyang mahahayag sa bisa ng tunay na pagsamba. Samba saan ka man napunta, samba kahit marami kang ginagawa, samba kahit pa walang pahinga, samba ka lang, samba ka lang, samba ka lang, samba. Grabe ang ginagawa ng Diyos sa panahon natin ngayon. Hawak natin ang makapangyarihang sandata, sandata ng tunay na pagsamba. Alay natin ang ating buhay upang ihayag ang tagumpay. Ang kanyang anak ang siyang mahahayag sa bisa ng tunay na pagsamba. Samba saan ka man napunta, samba kahit marami kang ginagawa, samba kahit pa walang pahinga, samba ka lang, samba ka lang, samba ka lang ng samba. Samba saan ka man napunta, samba kahit marami kang ginagawa, samba kahit pa walang pahinga, samba ka lang, samba ka lang, samba ka lang ng samba. One more time. Grabe ang ginagawa ng Diyos sa panahon natin ngayon. Hawak natin ang makapangyarihang sandata, sandata ng tunay na pagsamba. Alay natin ang ating buhay upang ihayag ang tagumpay. Ang kanyang anak ang siyang mahahayag sa bisa ng tunay na pagsamba. Samba
lang ng samba, mga kasamba Pilipinas, sapagkat sa tunay na pagsamba ay may nangyayari. Through worship, things are being divinely done. Kaya naman, sa lahat ng ating ginagawa, ay sabi nga ng awitin, grabe ang ginagawa ng Diyos. We are just collaborating with Christ at alam natin na hindi lamang ito mga ordinaryong mga bagay na nangyayari at ating ginagawa, kundi alam natin na sinasamahan tayo ng Panginoon Yes. sa lahat ng ating ginagawa. No? Whenever the Lord God is the one using our bodily forms, things are being divinely done. Kaya tuloy-tuloy mga kasamba Pilipinas, dito sa ating programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, ang mga comments ay mga contribution, ang mga lahat ng ating pakikinig, ang ating lahat ng ginagawa natin, na alam natin na kung paano ang ating Panginoong Hesus kahit sa panahon ng kanyang pagkakarpintero, sa panahon na siya ay bata, hanggang sa siya ay patuloy na lumalaki, lahat ng kanyang ginagawa ay mayroong nangyayari in the realm of the Spirit, and what is happening, what has taken place in the realm of the Spirit is continuously being fulfilled. It is going to be manifested. It is going to be fulfilled on earth as it is in heaven. Katulad ng sinabi ng Panginoon sa atin, let thy kingdom come. Let thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya naman, ang mga prinsipyo na ito nating nauunawaan, it's always first in the Spirit, then in the natural. What we are seeing, the victories that we are seeing in the physical realm right now are the victories that we have gained in the Spirit before, as we are continuously using our spiritual weapon. Amen and amen. And yan naman, may mga bago tayong pasok pa sa ating comment section. Unang-una na dyan ay si Kuya Arvin Belen. Ayan. Great day po, Samba Pilipinas, sabi ni Kuya Arvin. Si Aline Manalo, amen, grabe ang ginagawa mo ng Diyos. Si Rafaela Dampitan, amen and amen po sa Tes Minorca. Amen, samba ka lang na samba kahit maraming ginagawa. Samba lang na samba, sabi ni Tita Maris. And sino pa ba ang mga nandyan? Alright. Ayan. Ayan, So far, kasama natin si Ella D. At diyan sa Alabang ay sila'y nakikiambag sa atin kasama ang ating mga kapamilya diyan at maging ang mga bata, mga children, mga young people ay kasama natin. At si Joan ay nagsabi sa atin ng amen. So of course, tayo ay overwhelmed pa rin. Galing tayo anak na kahapon sa Cabanatuan City at doon sa mansyon ni Reverend Don Jaime. Don Jaime, Don Jaime. Ang laki ng kanyang mission house ng mansyon at nandoon pa mga ginamit ng mga props sa nagdaang Junior Student Convention. Yes. Ayan, so galing tayo sa Cabanatuan yesterday. Dahil sinubo natin si Hazel at si Siglo, of course. And tayo ay nakapag family day na din. Kasama ang bagong body ni Papa at talagang na-enjoy natin ang talagang lamig ng SM Cabanatuan. Sobrang init sa Cabanatuan kahapon nung pagdating namin. And of course, we were able to visit as well si Joshua, si Krisha, the buntis, si Irene, di natin nabutan, si Franz at si Apple, si Sean, si JL at si Baby G. Ayan, naka-visit tayo at it's good, at nagkaroon tayo ng instant pictures pa. Oo dahil sa ating pagbisita. At nagkaroon tayo ng mga graduation pics. Alright. Malapit na rin ang ating graduation. So, i-congratulate nyo naman kami sa paparating ng March 14. Congratulations with the Philippine flag. Nagpagawa ba si Arnold ng tarpaulin? May tarp po ba siya? Ayan yung tarp. May tarp yata si Kuya Arnold. Abangan po ninyo ang aming graduation. Hindi, joke lang po. Pero of course, we thank the Lord for His goodness because it's another milestone of our walk in Christ. And we believe na ito po ay maraming paggamit ng Panginoong Diyos sa ating ito ay may kinalaman sa
mga bagay na pinagagawa ng Lord sa atin. At of course, ang ating partner Doc Alex ay talaga naman na nagkakaroon ng breakthrough sa kanyang portion na ginagalawan at yung kanyang influence ay lumalaki at lumalaganap. At of course, sa kanyang mga binayaran sa Panginoon, siya ay aking partner sapagkat sa panahon ng prophetic move ay kami ay magkaklase. Kasama namin si Pastor Romel Guevara. Grabe, tuloy-tuloy ang mga pangyayari. Ang galaw ng Diyos ay talaga naman hindi maawat, hindi ito mapipigil. At sabi dito anak ni Joan ay namimiss nila si Siglo. Of course, nakailang araw si Siglo doon sa Cabanatuan. 4 days yan si Siglo Boy. Ayan. Wala pala tayong graduation pics dyan pa, no? Wala naman. Sayang, okay lang yan. Okay, sino pa ba mga dyan? Maihabol ni... Kaya yan, si Ina pa. Kaya ni Ina yan. Ihabol yan ni Maika Ayan, mamaya. habol ni Mike yan. Alright, by the way, of course, the last 2 Fridays that we had, meron tayong mga ni-release. Actually, 3 pa, no? 3 Fridays ang nakaraan. 3 songs ang na-release natin. Kaya nga, But anak, next Friday, magre-release tayo. Another ulit. one. Alright. Pero today, Sige po. For tonight po, ang naging flow po ni Papa, sabi niya kanina, ay kakanta tayo ng isang version, Korean version ng isang awitin natin, isang God-given song natin na title ay Ikaw ay Ikaw. Ang title ito sa Korean ay, ate? Siya na lang ang magsasabi mamaya. Ang hirap eh. Ano? Parang mali eh. Yeah. Sabihin na lang sa atin ni Ina mamaya. Of course, si Ate Ina ang kakanta niyan. Si Ate Christiana Dampitan. of course, anak, ay ating ginagamit ang ating mga God-given songs at alam natin na para ang mga kapatid natin na mga Koreano Yes. ay maintindihan ang mga letra ng God-given song natin ay nagkakaroon tayo ng version, Korean version. At ang ating tagapagsalin nito ay si Mylene Kim ng South Korea. And of course, ang teacher ng Korean language na si Ate Ina Dampitan. At mamaya, siya ang kakanta nito para sa atin. Yes, so abangan po natin yan. At of course, ay patuloy natin may bago tayong dalawa na i-release na. Inihintay ko na lang availability ni Miss Juan Wiljoy Collado kasi gusto ni Papa music video ito. So, hintayin natin ang availability niya at makakapag, tayo pa. Ganda, maganda mga awitin. Yes, makakapag-shoot na tayo. Video shoot ng 2 new releases natin. Yeah. At madadagdagan pa yan, may bago na akong nagawa ulit. At patuloy na po yan. Abangan ninyo ang mga Correct. bago nating mga release. Kaya nga, tuloy-tuloy anak ang paggamit natin ng mga God-given songs sapagkat alam natin ang mga God-given songs ay nagtataglay ng mga letra at musika na may kinalaman sa mga bagay na ginagawa ng Diyos at least sa ating bayang Pilipinas, mga history, mga landmarks, at mga, of course, inspiring at intimacy, songs of intimacy to the Lord, songs of being one. Talaga naman, na ang ating naunawaan ay there is sharpness in this spiritual weapon at alam natin our nuggets na God-given songs are sharpened first in imprinting, then in recording. Amen. Kaya nga yung mga i-record natin, anak, ay ating ito nakita na ito ay nagkaroon ng imprenta sa ating lakad kay Kristo. Amen. Ang ganda po nun, yung bagong dalawang song na i-release natin. Yung sa katawang ito, maluwalhati ka. Ang ganda nun. And yung isa na yung Occupy. So, pakiabangan po ninyo yan. And sana ma-release natin this coming week na yan. So, we are planning to have a ang tawag dito? A video shoot this coming Sunday. Kung kaya natin ng matapos ng Sunday ito, ay mai-release natin ito as soon as possible. Alright. Ang mga tumatawag dito sa atin. Alright,
Bago natin, of course, bago tayo pumunta doon sa pag-awit ni Ate Ina sa atin, may isa pa tayong aawitin tonight. And of course, this is the carrier single of Samba Pilipinas album. The title of this song is Samba Pilipinas. Samba Pilipinas! Pinaguriang perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap na banal na panawagan, sumamba't magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang hukay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos sa dakila. Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap na banal na panawagan, sumamba't magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang hukay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, Samba Pilipinas. Samba Pilipinas! Ito ang ating team song, anak, ng ating online station at ng ating platform na ginagalawan na sa ating pagko-contribute para sa panawagan, kaganapan ng mga glorious words spoken of our beloved nation. At tayo ay mayroong dalawang, of course, main mandates ng Samba Pilipinas ay to announce the call and destiny of our nation, and of course, to participate in announcing the call and destiny of our nation, and of course, sharing the cutting edge that we have as a nation, the cutting edge of true worship. Ang sandata ng tunay na pagsamba, at alam natin na ang tunay na pagsamba, true worship, is manifesting the life of Christ in every aspect of our lives, at we manifest the life of Christ. Kaya naman, ang ating pinapakita dito, anak, ay tunay na pagsamba
sa makadiyos na musika, yung ating mga God-given songs, tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera, tunay na pagsamba sa pagmamahal sa iglesia, tunay na pagsamba sa makadiyos na pamilya, tunay na pagsamba sa of course sa makadiyos na eskwela, godly education, godly family, godly music, of course godly financiers, and of course makita natin na kung saan ay naghahangad tayo ng isang makadiyos na paggugobyerno. At of course yan ang pinaniniwalaan natin sa pangitain na meron tayo nakikilahok ang Samba Pilipinas, isa sa mga platforms na meron ang ating komunidad ng Bagong Bayan, The New Nation, group of churches na ating kinabibilangan na tayo ay naniniwala sa pangitain para sa ating bayan na merong siglo Pilipino. Philippine Century, ika nga, na kung saan ay sa panguna ng kanyang simbahan ay makakarating ang ating bayan. No, saan patungo ang simbahan, doon patungo ang bayan. Kaya lahat tayo ay we are being called, we are being summoned by the Lord, stirred up, and the church in the Philippines is rising. At anuman toka ang meron ng bawat bahagi ng katawan, tayo naniniwala na may grasya ang Diyos. Ang Diyos ay patuloy na walang hinto sa kanyang paggalaw, katulad ng witness ng ating God-given song, Ang Galaw ng Diyos, ay tuloy-tuloy. Hindi ito paawat, hindi ito papipigil, kundi ito'y tuloy-tuloy, pupunuin ito ang buong daigdig. Amen and amen. Ayan, yung mga comments natin, si Tito Raymond, sa iyong pagsambay, gumagawa ang Diyos na dakila. Si Frenelyn Hernan, Great Day po, Samba Pilipinas. Thank you po Lord, sabi ni Rafael Adampitan. Samba Pilipinas, sabi ni Pastor Ezekiel Nieto. Amen and amen po, sabi ni Ate Tess Agliam. And ayan ang mga comments. Samba Pilipinas, sabi rin ni Isaiah Joshua Magpantay. Sama rin natin anak si Ma'am LV Corpus. Hello po sa inyo, Ma'am LV. And hello sa buong pamilya. And the family there in Muñoz, alright? Yeah. Hello po sa inyo. And of course, ano pa ba ang ating mga, yun ang mga abangan natin, yung 2 songs na i-release natin. And I believe, ay nasend na rin ang mga pictures. No? So, wait lang, mamaya daw, iyan natin. Pero nakita natin, anak, tuloy-tuloy ang pagmamanifesto ng buhay ni Kristo sa ating mga godly financiers, na kung saan ang ating SODSO ay nagdaos ng seminar, at mamaya makita natin yung mga pictures ng seminars na sinasagawa natin, at ang ating mga family diyan sa Indang, Cavite ay tuloy-tuloy din ang mga, of course, ang ating Pastor Tay Alan ay naka-assign dito sa tunay na pagsamba sa pagmamahal sa iglesia, ako saan ay yung passion for the body and reaching the remnant. Yan, yung isa sa yan pa, sa Indang po yan. Sa Indang. And I believe the song that's being sung there is one of our God-given songs. Ayan. Yan Praise naman God. ay I believe yan yung nagpunta sila ng island, no? Yan po ba yan? Tama po ba? Or bago po yan? So yan. Yeah, so that is our family in Indang. Ayan. Tay Alan, Esponilla. Covenant family, ang kanilang nakalagay sa backdrop. At kung saan isa sa mga ingredients ng Galaw ng Diyos ay ang covenant relationship, tipanan. Yan ay isa sa mga sabi nga ng, of course, God-given song natin na ang Galaw ng Diyos ay tipanan, pagmamahalang walang hanggan. Si Jesus na sa'yo, si Jesus na sa akin. Si Jesus ang siyang nagmamanifesto sa ating lahat sa pag-sharpen, paggamit ng sandata ng tunay na pagsamba. Yes, amen and amen. So yan ay mga ilan sa mga highlights sa mga kaganapan sa ating family. And ano pa ba ang ating mga, yung SODS. So by the way, of course, after tonight, meron na namang another webinar, free webinar ng SODS. So, abangan po nyo lagi yan. After ng live session natin, laging meron na free webinar ang ating SODS. And tonight,
The focus will be on New Zealand. Wow, iba-ibang bansa, anak. Ano? Every week po yan, iba-iba. Every week ay iba-ibang bansa. At of course, ang South Korea, yung partnership natin doon, ay patuloy na ipapadala tayo dyan, anak, ng mga students Yes. na kung saan ay mag-aaral. At of course, magkakaroon ng provision ano, sa pamagitan ng pagkakaroon ng mga work. At of course, ay kakaroon ng mission na sasagawa natin dyan. And of course, isa sa mga bases na tayo ay magkakaroon, international bases ng Samba Pilipinas, ay umpisahan natin yan sa lugar ng South Korea sapagkat dyan pinanganak ang ating platform, no? Samba Pilipinas first event na ginawa natin ay dyan nangyari sa lugar ng South Korea. Amen. So yan po. By the way, yung sa kung may mga nakakapanood sa atin ngayon at makakapanood later on ng replay nito, ano po yan? You can, our friends, mga pastor friends po namin, mga nakakakilala sa amin ng mga ministers of the gospel that would like to take their masters in Masters in Theology ba yun? Alright. Diyan po sa South Korea, possible po yan sa pamamagitan ng SODSO. So Yung you can, mga partner universities natin, yes. anak. So pwede po kayong mag-inquire sa amin, sa akin, kay Daddy Elmer o kung kanino man. At tayo po ay makakapagbigay ng mga information about it. Correct. So ano po yan, huwag niyo palalagpasin mga pastors na kaibigan po namin na mga gusto mag-masters of theology in South Korea. At mga ibang mga courses, anak. Open po yan sa mga open. secular courses. Kung basta mag-ano po kayo, mag-PM lang kayo sa amin, pwede namin kayong i-connect directly to SODSO. So abangan po ninyo yan. Amen. Kaya nga, tuloy-tuloy, anak, ang blossoming ng bawat portions na meron tayo dito sa ating platform ng Samba Pilipinas, na kung saan ay talaga naman naniniwala tayo na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang ito awit, hindi lamang ito praise and worship, kundi ito ay manifesting the life of Christ. True worship is manifesting the life of Christ as we offer our bodies and letting the Christ in us use our bodily forms. At talaga naman na very, very powerful ang spiritual weapon. Alam natin, true worship is a very powerful spiritual weapon for manifestation. Amen and amen. And of course, bago natin tawagin si Ina, papakita natin yung ilan sa ating mga tinake na pictures kahapon. At papasalamatan natin si Master Photographer Isaiah Joshua magpantay. So yan, no? Di ba ang ganda? Si ano yan? Sino ba yan? Hindi yan. Okay, tingnan nyo lang. Di ba, narinig nyo Kasama ba rin yan? natin, habang hinahanap, kasama Yes, rin natin si Pastora Naipina ng Nueva Vizcaya. Ayun, no? Pastora Naifina. Kaya Kung nga, of course. naabutan nyo po sa mga kaibigan natin, mga pastors na gusto mag-masters in theology sa South Korea, pwede po yan through SODSO. Di ba? Alright. Nakaplug in. Mga kasangga natin ito, mga Yes. katipanero na patuloy na nakikidigma para mangyari at maganap ang panawagan na meron tayo sa ating bayan. And of course, pakikipaglaban natin sa mga Diyos na pamilya, ang kanilang pamilya, ni Pastor Tyrod. Of course, nagsalita nung isang araw, nanguna sa pambansang ayuno, ang isa sa kanilang mga anak. At talaga naman na nagiging masarap na pagkain, ang mga, of course, bawat bahagi na mga tinatalaga every morning sa ating devotion ay talaga naman na nagko-contribute ng mga spiritual foods na hindi lamang sa teorya kundi sa lakad, anak. Nagkakaroon ng imprenta, nagkakaroon ng manifestasyon, at the more the portions are blossoming, the more our integration is happening. Amen Alright. and amen. So yan. Of course, bago natin tawagin si Ina pa, flash lang natin ng mabilisan, no? Wow, talaga Ayan, naman, talaga naman, mga nakatoga yan, ha? Wow! Wow.
Kitang-kita nyo naman. Ayun, talaga. Ayun, oh. Talaga naman. Ayun, diba Alright. nakangiti na kahapon, hindi yan, ha? Yan. Wow. Ayun naman ang mga... Ayun, from South Korea, naka-contact lens. Wow. Alright. Ayan po ang ating... Wow, yan talaga. Talaga naman. At hindi talaga si... si Alright. Steph wala pa, ha? Meron si Steph pa, wala. Hindi, wala pa siyang... Ano, so yun po, congratulate Ayan. niyo po ang mga... Ayan, at of course, isa yan sa mga karagdagan na mga sangkapan, mga materyales na kailangan natin na mga sa ating teknolohiya ng tunay na pagsamba. Of course, ang tunay na pagsamba sa pagmamahal sa iglesia. At kailangan meron tayong progression, meron tayong acceleration ng mga bagay na meron tayo. At of course, alam natin na ang ating partner Doc Alex ay bahagi ng ginagalawan natin na meron siyang dimensyon ng mga ingredients ng galaw ng Diyos na nangyayari sa ating bayang Pilipinas. Amen and amen. And tonight, salamat sa mga nag-congratulate, ha? Basahin ko lang po bago natin tawagin si Ina. Salamat po, sabi ni Leonie. Amen. Amen po. Wow, power po, sabi ni Pastor Ty Elnar Magpantay. Si Sandra Ray, amen and amen po. Wow, sabi ni Leonie. Congratulations po, sabi ni Friend. Thank you po, Lord. Sabi naman ni Leonie. Maraming salamat sa inyo sa pag-congratulate. Wow, congratulations po to all graduates, sabi ni Apple. Talagang, si Aline, congrats po. Salamat po, Lord. Wow, ayan ang mga comments natin so far. And tonight, of course, nabanggit ko kanina na awitin sa atin ni Ate Ina Dampitan ang Korean version ng isa sa mga classic worship song dito sa Pilipinas. Ang title ng song nito ay Ikaw ay Ikaw. And the Korean version is originally sung by Ina Dampitan. And tonight, it's going to be sung by her. So tawagin natin siya. Ayan. Alright. Hello, Ina. Mag-hi ka muna sa ating mga listeners. Magandang araw po, Kasamba Pilipinas. Alright. Okay. So, awitin na natin. Pabayaan natin si Ate Ina. Awitin sa atin ang Korean version ng Ikaw ay Ikaw. 사랑하고 싶어요.
Lord. Thank you, Lord. At purihin ang Panginoon. Ayan, maraming salamat, anak, ina. At napakaganda, no, na ito ay maisalin natin sa ibang mga versions. Meron ako narinig na Italian version ng song na yan. At alam natin na kung saan ay yung ating mga God-given song ay maintindihan, makisabay sa atin ang mga iba't ibang mga lahi at taglay-taglay natin ang dimensyon na meron tayo sa tunay na pagsamba na kung saan ay alam natin na sa ating mga God-given songs, tunay na pagsamba sa makadiyos na musika ay ating naisishare ang ating mga God-given song sa pamamagitan ng mga versions na ating sinasagawa. Actually, anak, marami ng mga ibang mga, yung katulad ng mga Agila, meron na rin tayong Korean version, yung Awesome Presence yata, meron na rin tayo. And of course, as we are going to build our Samba Pilipinas base dyan sa South Korea, ay alam natin na meron na tayong baon-baon. Alam natin, nagsimula ang ating platform na ginamit ng Panginoon ng mga Korean na mga young people, kasama kanilang youth pastor na nung sila'y umawit ng Tagalog song na kapag ikaw ang aking kasama. And this time, tayo naman ay nagkakaroon ng kontribusyon para sa kanila na kung saan ay mga Korean versions na mga God-given songs na meron tayo ay ating ma-introduce at ma-share sa kanilang sa ating mga kapatid na mga Koreano, anak. Ayan, amen. Ayan, may natapang bata dito sa namin. And of course, yan po ay nasa Spotify na din at nasa YouTube din po yan at pwede nyo pong mapakinggan at mapanood. Kaya lang po ayan ako po, ayan na. Ayan, alright. And by the way, ang nagta-translate ng ating mga songs sa Korean ay si Ina and si Ate Maylin, no? So Ina, alita lang paano ganun ba kadali lang mag-translate ng mga Tagalog songs into Korean? Hindi naman po. Hindi naman po. Hindi siya ganun kadali pero nakakarami. Ilan na ang natin ate? Ilan na na-translate natin? Mga 30 songs po. Wow! Wow! 30 songs? Apo. Wow, 30 songs. Halos na. Thank you, Lord. Ang dami na pala, no? Sa abangan po ninyo ang Kaya siguro nga, pa, kaya na natin mag-Korean album, no? Parang Oo nga, isang... pwede. At yan na i-record natin para initially makabuo tayo ng isang album, anak. Piliin natin yung mga ilalagay natin dun sa ating first album na Korean version ng ating mga God-given song. Ayan. Praise God. Praise God. And si Cody daw po, Italian ang gusto na kantahin. Ayan, so kasama natin si Ina ngayon. Marami nagko-comment dito. Basahin ko lang sila. Sino ba to? Hi, Ate Inch. Sabi ni Kezaya. Wow, love you, Ate Ina. Sabi naman ni Steph Joy. God bless you all po. Sabi ni Ma'am Janet Kunanan. Si Apple Fuentes, ganun din. Love you, ate. Thank you po, Lord. Sabi ni Deborah Dampitan. Si Leone Gula, thank you po, Lord. Si Rafaela Joy, thank you, Lord. At si Sandra Ray, Tito Raymond, thank you po, Lord. Sa Korean version na Ikaw ay Ikaw. Si Ate Maylin Kim at si Steph May, andyan din. Thank you po, Lord. Blessed day po sa Pilipinas. Thank you, Lord. Wow, thank you po, Lord. Sabi ni Rafaela at ni Deborah. Si Tita Maris, amen. Si Aris, amen. Si Ninang Rosana Bagsik, thank you, Lord. Junim Junyon Dang Sin Ula. Hirap basahin, ha? Si Steph Joy. Basa mo kay Ina, anak. Ina, basahin mo nga ito, ate. Kay Steph Joy. 주님, 저는 당신을 사랑합니다. Effortless, sabihin ha? yan? Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? I love you? I love you, Lord. Oh, Wow. bihira, no? I love you, Lord. 4 words lang, haba nung sa ano. Mahirap talaga. Ayan, pero ang galing, ano? Pabatiin naman natin si Ina. Yes, anak, ate, and of course, bati ka and, in Korean. in Korean. Ayan, alright, go. Mahaba-haba daw, sabi ni Mami Malu, alright? 안녕하세요.
안녕하세요. 저는 이나입니다. 맨날 우리는 하나님을 예배합니다. 진심으로. 사랑하고 예배합니다. 감사합니다. Wow! Para ako nasa Korea. Talagang, ano ibig sabihin naman ate? Translate mo naman kung ano yung sinabi mo. Ako po si Ina. And let us worship and love the Lord sincerely every day. Wow, let us worship and love the Lord sincerely every day. Anak, pwede pakawalan to sa ano? Grabe, no? Pwede pakawalan to sa South Korea at magkaroon ng katuwang ang ating, of course, si Ate Maylin, no? si Mike. Naka-ready na to eh. Talagang inaabangan na lang natin. So, we pinaplansya are na lang, waiting no? for the right timing, Kairos moment na ginawa ng Panginoon. Of course, sa nalalapit nating pagbubukas ng Ate Maylin, page sumagot ng ka Samba naman. Pilipinas. Yes, wala. Ay, may sumagot oh. Saranghe ating ins. Ay. Sabi ni Krisha, no? Ayan, ang galing, ano? Isa pa, ate, Ina, isa pang, ano, baka may gusto kang, encourage mo mga kabataan, o kahit hindi kabataan, encourage mo na, bahala ka na, basta encourage mo sila in Korean also, alright? 여러분들, 우리는 맨날 우리 아버님 말을 잘 들읍시다. 잘 들어요 우리. Let us listen to our father's words every day. Ayun, ang ganda, no? Maganda pakinggan, no? Parang gusto ko tumawa, kaya lang hindi ko naman naiintindihan eh. Baka mali yung tawanan. Kaya abangan ko na lang kung tatawa siya. Tatawa rin sana ako eh. Ayan, ang galing, ano? Ang sarap sa tenga. Kasi pag napunta kayo ng Korea, talagang pag umuwi kayo ng Pilipinas, mamimiss mo yung tunog na yun, eh, no? So, pag nakakarinig kami ng ganun, parang gustong-gusto mo nang bumalik. Saranghe! Sabi ni Drummer Boy, hindi. Sabi ni Deborah Dampitan, woo, I love you po, Tita In. Sabi ni Divine Lee. Yahoo! Sabi naman ni Tito Raymond Dampitan. Alright. And we are blessed pa, no? Kasi nga, matagal na natin, sabi nga ni Papa, we're planning to build a base in South Korea. At may nauna na doon pa, di ba? Si Ate Maylin Kim. Kaya nga, So, of course, ayan, nakasama rin na naman natin si Vicky Arsobal. oh, yun, no? Of course, Naintindihan ka nun. Oo, tumira sa Korea ng mahaba-habang mga panahon. Of course, marami tayong mga kasangga doon, anak, sa South Korea na mga katipanero. Mga may tipan sa Diyos at may tipan sa kanyang katawan. Kaya, of course, as we are going to be used by the Lord, na alam natin na dito sa ating programa ay ating sinisigaw at ito ang diwa ng ating, the very essence of our program is that we are contributing to what the Lord God is doing as He is continuously fulfilling the destiny that we have as a nation, and we are going to be a missionary sending nation. Kaya kailangan natin yung mga marurunong talagang magsalita ng mga wika ng mga bansa na ating pupuntahan. At kaya naman salamat sa Panginoon, sa buhay ng ating si Ina, na kung saan ay nakita natin na siya ay patuloy na mamaster yung ang Korean language, sapagkat isa siyang guro ng yes. Korean language. Ayan, eh. So, ako saan ako pupunta pa sa Amerika? Para madali lang. Sa Amerika. Para madali lang. Mahirap yung mga language, eh. Ayan. And of course, ayan, may humahabol pa. Go, 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 Tita Ina. Sama daw po si Divine sa Korea. Ayan, no? Alam, hindi pa umalis, sumasama na kayo, ha? And of course, pa, pag we're excited, no? Pag nagkaroon tayo ng base sa South Korea, correct. of course. At of course, sa pamagitan, anak, ng SODSO, Yan, ay alam madali na. natin na isa sa mga bansa na ating kakaroon tayo ng mga partners na university ay ang South Korea. At tama-tama na pwede tayo magpadala ng mga manggagawa, mga, of course, mga spiritual sons na may dimensyon ng ginagalawan natin na may kinalaman sa peculiarity. Meron tayo the uniqueness and the function that we have as a nation, na mga revelations, mga, of course, mga bagay na may kinalaman sa progresyon
ng manifestasyon ng buhay ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga katawan. Yes. Through the bodily forms ng true worshipers. Amen and amen. Pwede natin i-flash ang ating mga businesses, of course. Alright. At of course, may nagko-comment ulit Hi Kuya Arco, sabi daw ni Siglo Boy. Arco Boy, hello daw. Alright, thank Pwede you po natin Lord. anak pakawalan si Ina para... Teka lang ate, before you go, paano sabihin ng mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas? 필리핀의 하나님 움직일 힘 만세 만세 만세입니다. 만세. Sige. Next week. Pabasa mo anak, pabasa mo yung Yung ano po? comment ni Mylene Kim. Ate, may comment lang sa Ate Mai. Ina Sem fighting. Ano yan? Fighting po. Teacher Ina. Fighting? Okay Hirap ha, kayo lang nagkakaintindihan pag ganun. Fighting pala sabi ni Ate Maylene talaga naman, no? Okay. So, pakawalan na daw natin si Ate Ina. Thank you so much for saying that song. Flash yung ating mga... And we're looking forward for Salamat. more Korean versions of our songs. Yan. Kamsahamnida. Ayan, no? Good And job. yung mga may birthday pa tayo nakalimutan pa, of course, March 3 ay birthday ni Reverend Mami Timmy Abelia. Happy birthday po. Belated again, happy birthday. no? Happy birthday. Nag-celebrate Tita sila. Alma, kahapon naman si Tita Alma, sinelebrate natin sa Sa SM. Kabanatuan. Yeah. Belated happy birthday, Ayan, Tita happy Alma. birthday, Alma. Ayan si Mami Timmy. March Si Mami 3. Tim, no? Blessed birthday. Of course, si Saoirse, March 1. Nag-birthday si Saoirse. Ang birthday. pinsan ni Arco Boy. Si Daddy Arnel namin. March 1 din. Happy birthday to Tomorrow may Tomorrow may celebration celebration na naman. ulit, no? Talagang may lechon yata bukas, so excited kami ni Hagay. Yeah. Alright. Ayan ang ating Ayan. mga businesses. Unang-una dyan ang CU Delivery, ang MDW Food Hub, ang Mash Balls, Delicious Meats Healthy, Basilea Gadgets, at Divinely Done Coffee, Sodso Educational Consultancy Services, Pares. Abangan nyo ang pagbabalik ng Pares. Cohubs Ice Cream, Yeah. Tipanan Cafe, Yeah. Arise Nutritious Energy. Ano yun? Ayan. Anak, yung Basilea, meron na daw. Basilea Basilea Photo Studio. Ayan, mura lang daw yung mga photos po kanina ng aming graduation pictures ay ano po yan? By Basilea Studios. Alright. Photo booth. By the way, meron kami bagong Meron. business. Your Imahe Photo Booth. Nandiyan Yan na ba? ang bago nating negosyo. So sa mga may events dyan, may mga parties kayo, mga events, pwede na kaming mag-offer sa inyo ng photo booth. Alright. Ano pa? Meron pa mga bagong dagdag po? Wala na po. Alright pa, any last words for tonight before we go? Yan, of course, tuloy-tuloy mga kasamba Pilipinas, ang galaw ng Diyos sa ating bayan at tayo'y nagpapatuloy na gumagamit ng ating sandatang laan. Ito ay ang sandata ng tunay na pagsamba. At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy ang imprenta, patuloy ang manifestasyon, patuloy ang makapahayagan, papaano ang lalim na meron na the depth of true worship at mga experiences, mga demonstration at mga bagay na mga eternal principle na may kinalaman sa tunay na pagsamba ay patuloy natin nilalakaran. And of course, we know that giving value to eternal principles, those who are giving value to eternal principles are those who will be receiving the purity of product. Sabihin talagang nakita natin, ang mga manifestasyon, demonstrasyon, produkto, results na meron tayo, ay alam natin na it can be, it could be the same form as those who are not using eternal principles, but then of course the difference and the peculiarity, the uniqueness is the substance, ang pagsama ng buhay ni Kristo sa lahat ng ating ginagawa. And as we arise to be the true worshipers, alam natin na
we are going to rise up and manifest holiness, righteousness, and of course, purity as we consecrate ourselves for the use of the Lord our God. Amen and amen. Ayan, maraming salamat for joining us tonight. At sa lahat ng mga sumusuporta, patuloy na sumusuporta dito sa ating Samba Pilipinas online station, maraming salamat po. And our first segment, patuloy nyo sinusuportahan every Friday, 6 p.m. Philippine time, ang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Hanggang sa muli po, next Friday ulit, magsama-sama tayo ulit dito sa Samba Pilipinas online station presents Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Maraming humahabol pang mga comments dito. Amen po, sabi natin sa Gliam. Thank you po Lord, sabi ni Steph Joy. Number 1, sabi ni Steph Joy, wow, alright. At Aja, sabi naman ni Tita Maris, blessed birthday po ulit, Mami Timmy, sabi ni Deborah Dampitan. Hanggang sa muli po next Friday ulit, magsama-sama tayo isang sigaw bago kami umuwi. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas! Good night, everybody.